Nakatulog at nagising akong mabigat ang aking dibdib dahil sa balitang napanood ko kagabi. Walang buhay akong naginat ng aking mga braso. Wala kang karapatan masaktan, Lara. Wala, Lion, ang dapat na isaksak mo sa kokot mo, iyan ang dapat. Alam mo naman ang totoo, di ba? Kasal-kasalan lang ang lahat dahil sa mommy niya at sa mga anak nyo. Huminga ako ng malalim at pinasaya ang aking sarili. Life must go on. Ang dami mo ng hinarap na problema, Lara. Kaya mo yan, ikaw pa ba? Mommy, narinig kong matinis na sigaw ng anak kong si Liam sa akin sa labas ng pinto. Hindi naman nagtagal ay bumukas ang pinto at pumasok ito. Tumakbo siya papunta sa kama at samampa. Bakit, baby ko? Malambing na tanong ko at niyakap ko ito ng mahigpit. Giliw na giliw ang anak ko dahil sa laki ng penthouse ng daddy niya. Sapat na sa akin ang makita kong masaya ang mga anak ko dahil kayang ibigay ng ama nila ang marangya at magandang future. Tara na po sa labas, mommy, let's eat breakfast. Napangiti ako, hinaplos ko ang buhok ng anak ko. Ay, sus, akala ko naman kung ano, gusto mo lang pala ako yayain na kumain ng almusal. Tumulis ang nguso niya, napunit ang ngiti sa lobby. Namimiss ko na po si daddy, kailan po siya babalik, mommy? Malungkot na tanong niya sa akin. Simula nang umalis si Andrew, wala nang humpay ang tanong sa akin ng anak ko kung kailan babalik ang ama nito. Nasa business trip pa si daddy, anak eh. Gusto mo tawagan natin siya? Dahil hindi siya tumatawag sa akin, ako na lang ang ko-contact sa kanya, tutal ay may reason naman ako. Si Liam. Masaya na tumayo si Liam sa bed, nagtatatalon ito dahil sinabi ko na tatawagan namin ang ama niya. Yes, thank you, mommy. Thank you, sambit ni Liam. Inabot ko ang phone ko sa side table. Bumilis ang tibok ng puso ko nang e-dial ko ang number ng ama nito. Ringang, sambit ko sa anak ko na ngayon ay nakaupo na sa aking tabi, hinihintay na sagutin ang tawag namin ng daddy niya. Yes, hello, who is this? Malumanay at halatang kagigising lang ng tinig ng isang babae mula sa kabilang linya. Mapait naman akong napalunok ng babae ang sumagot ng tawag. Kumirot ang aking dibdib sa katotohanan na tama ang napanood kong balita kagabi. Natutulog sila sa iisang kama. I mentally murmured, parang tinutusok ang dibdib ko. Pagkatapos niya akong sipingan, ay ang ibang babae naman. No, hindi siya ibang babae, dahil iyon ang mahal niya. At ako ang ibang babae sa buhay niya. Or mas tamang tawag sa akin. Ginawa lang niya akong parausan sa kama. Inanakan ng 2 beses. Inalang ako ng mga anak niya, that's it. This is Amanda Parker, girlfriend of Andrew, who is this? Malambing na pakilala nito sa sarili sa kabilang linya dahil natameme na ako. I see, ayaw mo namang magsalita. I will put down the phone na lang, kung ang boyfriend ko ang hinahanap mo. He was still sleeping right now, while hugging me so tight. Tawag ka na lang ulit later. Thanks. Nanigas ang aking buong katawan, at kahit ini-end call na nito ang tawag ko. Hindi ko pa rin magawang ikilos ang aking katawan. Mommy, bumalik lang ako sa aking ulirat ng yugyugan ni Liam ang aking braso. Si daddy po. Napakurap ako at napalunok. Ano, hindi ko magawang makapag-compose ng aking isasagot sa anak ko. Huminga ako ng malalim. Breathe in, breathe out. Hinamag ko ang aking sarili at sinikap na maging normal. Napangiti ako ng peke sa anak ko. Tulog pa yata si daddy mo, anak, hindi niya sinasagot ang tawag natin eh. Try natin ulit mamaya, okay? Mabilis na rumihistro ang disappointment sa mukha ng anak ko dahil nabigo siya na kausapin ang ama. Miss ko na po si daddy, nakalabi na sabi nito. Ginulo ko ang buhok niya. Okay lang yan, baby, we'll call your daddy again later, pampalubag loob ko sa anak ko. Tara na, eat na tayo ng breakfast. Ano ba gusto mo? Chocolate cereal. Pag-iiba ko sa tema ng usapan namin ng anak ko para hindi na ito masad. Yes, mommy, gusto ko po yan. Mabilis naman nag-switch ang emosyon ng anak ko at naging masaya na rin ito kaagad. After 2 days, umuwi na rin si Andrew. Masayang-masaya ang anak naming si Liam dahil sa dami ng pasalubong ng ama niya. Masayang silang naglaro mag-ama. Hindi rin umalis si Andrew sa bahay ng buong araw. Inubos niya ang maghapon sa pakikipaglaro sa anak,
siguro bumawi lang ito dahil ilang araw siyang nawala. Sumapit ang gabi. I expected that he wouldn't use me in bed, dahil ilang araw naman niyang kasama ang Amanda Parker na yun eh. But I was wrong. He still had a full energy na sipingan ako sa kama. Walang nagbago, ganun pa rin kainit at kagutom sa katawan ko. Nang matapos niya akong angkinan, agad akong tumagilid ng higa. Nilunok ko ang aking paghikbi at mabilis na pinahid ang luha na nangilid. Habang ang katabi ko naman, hayon at mahimbing na yatang nakatulog dahil sa pagod matapos niya akong sipingan. Hindi ako makatulog. Yakap ang aking sarili habang nakabalot ang aking hubot-hubad na katawan ng kumot, ay napatitig ako sa kisame. Wala kang karapatan yumangal, wala kang karapatan masaktan, at lalong wala kang karapatan magselos. Mariin kong paulit-ulit na paalala sa aking sarili hanggang sa tuluyan akong makatulog ako. Kinabukasan, maaga akong nagising at nagluto ng almusal. Itinanong ko sa aking isipan na hindi ako magpapaapekto sa balita na napanood ko. Nang matapos akong magluto, hinubad ko ang suot na apron. Ham, bacon, and egg ang niluto ko. Sa anak ko naman ay pancakes. Nakangiti akong lumabas ng kusina para umakyat sa itaas upang e-check kung gising na ba si Liam. Paakyat na sana ako sa unang baitang ng hagdan nang marinig kong tumunog ang buzzer sa pinto. Hiniling ko ang aking ulo. Isn't too early para magkaroon kami ng bisita. Hindi rin naman ang housekeeper dahil maranaya pang 8 am ang dating nito. Agad akong pumihit paarap sa pinto nang muli ay tumunog ang buzzer. Napaisip ako. Mukhang urgent ang kailangan ng tao sa labas dahil medyo gigil ito sa pagpindot ng buzzer. Sino po sila? Mangha akong napatigil sa aking pagsasalita nang tumambad sa aking harapan ang isang maganda, sexy na babae. Napanganga ako sa gulat. Hi! Nandyan ba si Andrew? Can I go inside? Baka kasi may makakita sa akin dito sa labas ng pinto at pagkaguluhan ako ng mga tao. Kaagad na sabi ng babaeng kaharap ko, lumingon pa ito upang e-check kung may tao. Napatulala ako sa harapan niya. Hindi dahil nagandahan at na-starstruck ako sa kanya bilang isang sikat na artista. Kung hindi, dahil nakaharap ko na ang babae na kasama ng asawa ko ng ilang gabi, ang babae na mahal nito. Lumunok ako. Gusto kong magsalita para sumagot sa kanya pero walang lakas ang aking dila. Tinaas nito ang dalawang kamay na may hawak na paper bags mula sa isang sikat at high-end class restaurant. I bought breakfast for us. Ngiti na saad nito. Amanda, sabay kaming gulat na napatingin sa likuran nang marinig namin ang boses ni Andrew. Nasa tinig nito ang pag-aalala. Mabilis na lumakad siya papunta sa babae na nasa harapan ko. Hinawakan niya ito sa braso at maingat na inakay papasok. What are you doing here? Ikaw lang ba mag-isa? Where's your pa? God Amanda, bakit umaalis ka nang walang kasama? Sunod-sunod na yusisa nito, still, nasa mukha pa rin ang labis na pag-aalala. Nagmistulang akong hangin sa kanilang dalawa. Kaya naman sinadaro ka na lamang ang pinto at tahimik akong lumakad palayo sa kanila. I bought breakfast for you, pa-thank you ko sayo sa lahat ng ginawa mo sa akin nung nasa sa Palawan tayo. Narinig kong sabi ng babae na kasama ni Andrew. Nanuyo ang aking lalamunan at naninikip ang aking dibdib. Nanlabo ang aking paningin dahil sa pangingilad ng aking luha. Agad akong tumakbo paakyat sa hagdan bago nila ako mapansin na umiiyak. At ayoko rin na marinig ko ang usapan nila. Kung paano maging concern ng asawa ko sa babae na kasama nito. Ma'am, okay lang po ba kayo? Bakit po kayo umiiyak? Nag-aalala na tanong sa akin ni Ate Ines nang makita niya akong umiiyak pagpasok ko dito sa kwarto ng mga anak. Si Ate Ines ang katuwang ko sa pag-aalaga ng mga anak ko. Pagdating sa kusina, ako ang gusto ni Andrew na magluto ng aming kakainin. May housekeeper naman na pumupunta dito sa penthouse para maglinis regularly. Mabilis kong pinahid ang aking luha. Wala po ito Ate Ines, dahil lang po sa sibuyas. Hindi po ako umiiyak, pagsisinungaling ko rito. Napatitig sa akin si Ate Ines. Ganun po ba, sambit nito, pero alam kong hindi siya kumbinsido sa sinabi ko na ang sibuyas ang dahilan kaya ako naluha. Nilagpasan ko si Ate Ines nang makita kong gumalaw ang bunso. Kung gusto nyo na po magkape sa ibaba, kape na po kayo te, ako na po muna bahala dito sa mga anak ko.
Nakapagluto naman na po ako ng agahan natin, saad ko rito para lang lumabas na siya at maiwan kami ng mga bata. Sige po ma'am, tila nabasa naman ni Ate Ines na gusto kong mapag-isa. Kaya naman hindi na ito nagsalita pang ulit, tahimik na lumabas siya ng pinto. Paglabas niya, niyakap ko ng mahigpit ang baby ko. Ayokong umiyak, gusto kong maging malakas dahil mami na ako. Dapat maging matatag ako para sa mga anak ko. Hindi ko kailangan makipagkompetensya sa Amanda Parker na iyon. Wala naman akong laban sa kanya sa simula pa lang. At wala akong nararamdaman para sa kanya. Wala dapat. Hindi dapat. Third person's POV. Oh my God, bulalas na sambit ng ina ni Norman matapos mapanood sa balita ang anak. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Kahit blurred ang mukha ng lalaki na ka-holding hands ng artista sa morning news na pinapanood niya, alam niya na ang kanyang anak yun. Napailing ito. Oh my goodness son, mahal kita, pero ayoko ng ganito. I hate you doing this to your wife. Mariin niyang sambit sa kawalan. Manang-mana ka talaga sa ama mo, pero ako ang mami mo, kaya kung may mali ka, ako ang unang dapat na magturo sa iyo ng leksyon. Ayokong matulad ka sa iyong ama. Ikaw ang nagtulak sa akin na gawin ito, wika pa niya. Mahal niya ang kanyang anak. Lahat ng mga anak niya ay mahal niya pero pag alam niya na mali ang kanyang mga anak, she would never tolerating their wrong behavior. She let out a deep breath. Nasasaktan siya para kay Lara. Ewan ba niya, maybe. She remembered herself to her. Batid niya ang sakit na nararamdaman nito sa mga sandaling iyon. Tulad niya noon sa kanyang asawa, naranasan niya ang baliwalain ang damdamin. Kaya naman, hindi siya papayag na pasakitan ng anak niya ang babae. Ang ina ng kanyang mga po. Hindi niya naranasan ng magkaroon ng mabait, maunawain, at mapagmahal na mother-in-law nung una siyang ipakilala ng asawa niya sa ina nito. Kaya naman, she promised to herself na hinding-hindi niya ipararanas sa mga magiging soon-to-be daughter-in-law, niya ang kamolditahan na ugali na ipinakita sa kanya ng mother-in-law niya, but that was long ago. Hindi rin naman nagtagal ay naging mabait na ito sa kanya. Ako ang bahala sa iyo Lara dear. Back up mo ako, mariin sabi nito at ini-off ang television. Nagpakawala siyang muli ng malalim na buntong hininga. Ang aga-aga nasira na kaagad ang umaga niya, at dahil pa yun sa kanyang anak. Napahawak siya sa kanyang batok. Andrew, hina-high blood ako sa iyong bata ka. She mentally uttered. Nawalan na siya ng ganang kumain ng almusal. Tama ang sinabi sa kanya ng anak niyang si Natalia, hindi business trip ang dahilan kaya namamalagi ang kuya nito sa Palawan, Leon ay dahil kasama nito ang artista na yun. What, honey, ang aga-aga pa para pumasyal ka sa bahay ng anak mo, napapailing na wika ng asawa niya sa kanya. Sinabi kasi niya na hihiramin niya ang driver nito para ipag-drive siya papunta sa penthouse ng anak. Ano naman ang masama roon kung pumunta ako ng maaga sa bahay niya? I'm his mother, giit niya, solid na dahilan. At isa pa, miss ko na ang mga apo ko, she added. Napabuntong hininga na lang ang asawa nito sa kanya. Okay, hindi ka rin naman magpapapigil sa gusto mo, sige na, mag-ingat kayo, pagsuko nito sa kanya. Napangiti siya ng matamis. Thank you, honey. Niyakap niya ito at hinalikan sa lobby. Sige, magbibihis na ako, ikaw na ang bahala sa breakfast mo. Naka-off ang mga maid natin, sabi niya rito saka iniwan ito mag-isa sa lamesa. Mabilis siyang nagbihis, at agad rin na umalis dahil nararamdaman niya na kailangan niyang makausap si Lara. Especially, ang magaling niyang anak. Habang sakay siya ng kotse papunta sa penthouse ng anak. She dialed his son's number to inform him na darating siya, ngunit agad rin niya na kinansel ang tawag. She changed her mind, isusurprise na lang pala niya ang mga ito. Salamat po sa paghatid sa akin, wika niya sa driver ng asawa ng iparada nito ang kotse sa parking lot ng malaking building na pag-aari ng kanilang pamilya. Ang Real Estate Empire Buena Vistas Building. Ang mga anak niya ang namamahala sa pagpapatakbo ng real estate business. Pamana ng yumaong father-in-law niya ang negosyo na ito sa kaisa-isang anak. Ang asawa niya ngunit hindi naman ito hinawakan ang real estate business ni minsan dahil hindi iyon ang linya nito. Kaya naman ngayon ay ang mga anak na nila ang namamahala. Mabilis na lumabas ng kotse ang driver at pinagbuksan siya ng pinto.
Tatawagan ko na lang po kayo pag uuwi na tayo, sabi niya sa driver at lumakad na siya papasok sa building. Lahat ng empleyadong makasalubong at nakakakilala sa kanya ay bumabati ng magandang umaga. Hanggang sa pagsakay niya ng elevator. Usually, may elevator na nakalaan para sa kanila, sa owner ng Gulasoli. Ngunit mas prefer niya ang gumamit ng elevator para makasabay ang mga tao. Nang tumapat siya sa pinto ng penthouse ng kanyang anak, agad siyang nag-buzzer, hindi naman nagtagal ay bumukas iyon. Ang katuwang sa pag-aalaga ng mga bata ang nagbukas. Kung hindi siya nagkakamali, ito si Ines. Morning Ines, ngiti na bati niya rito. Ma'am, kayo po pala, sagot naman nito at agad na niluwagan ang pinto ng kwarto. Lumakad siya papasok. Tumaas ang kilay niya nang may mahigip ang kanyang mga mata. Something that could really make her blood boil. Magkatabing nakaupo sa sofa ang artista at ang anak niya. Taas ang isang kilay na naglakad siya straight directly to get there. Wala siyang pakialam kahit pasikat na artista ang babae na kasama ng anak niya. May mga anak at asawa na ang anak niya, and that woman should know her place. Ang daming artistang lalaki ang nalilink sa kanya, bakit hindi na lang ang mga ito ang dikitan at landiin niya, wag ang anak niya. Pamilyado na ito. Automatikong napatayo si Andrew nang makita ang ina. Mom! Gulat na sambit nito, lumapit sa ina at humulik sa pisngi. Bakit po kayo narito? Tanong nito sa kanya. Ay gusto ko sana kayong e-surprise ng mga apo ko, pati na ang asawa mo. Pero hindi ko naman alam na ako pala ang masu-surprise sa maabutin ko, tumingin siya sa artista na nakaupo sa sofa. Pinaningkitin niya ito ng mga mata. And who's that woman? Bagong maid niyo. Sinadya niyang maging sarcastic para ipamuka sa babae, ayaw niyang manatili ito sa bahay ng kanyang anak. Hindi po mommy, tinitigan niya ang anak kaya naman nabitin ito sa pagsasalita. She's my friend mom, pakilala nito sa bisita. Tinignan niyang muli ang babae. Nakita niya na tumayo ito. Tumaas muli ang kilay niya nang mapansin na parang hirap itong tumayo. Hello po tita, ako hindi na niya ito pinatapos sa pagsasalita. Humarap siya sa anak. It's okay, I'm not interested to know her. Ang mga apo at si Lara ang gusto kong makita. Where are they? Wika niya. She's a bad tita? Definitely, yes. Pero okay lang sa kanya na maging masama sa mata ng iba, lalo na sa babae na kaharap niya. Mom, tawag ni Andrew sa ina dahil sa asal nito sa bisita. Matalim niya na tinitigan naman ang gaanak. Lola, Daddy, narinig niya na masayang tawag sa kanya ng apo. Napabelang siya ng tingin rito. Liam, sabi niya at nilahad ang dalawang braso. Tumakbo naman ang bata at yamakap sa lola. I miss you apo ko. Miss you din po lola, tugon naman ng bata sa kanya. Tumayo siya. Where's your beautiful mommy ha? Nasa taas po. Matalim niyang tinapunan ng tingin ang anak. Nasa taas ang mommy mo. Bakit nasa taas siya? Bakit wala dito sa baba? Wika niya at nakatitig pa rin sa anak. Okay, sige. Pero puntahan natin ang mommy mo, binuhat niya ang bata. Pero nagbaba rin itong kaagad. Lola, big boy na po ako. Wag mo na akong i-carry, reklamo nito sa kanya. Napatikip siya ng bibig. Oops. Oo nga pala, big boy na ang apo ko, natatawang sagot niya. Hinawakan na lamang niya ito sa palapulsuhan at sabay na tinalikuran nila ang mga kasama roon sa living room. Maya-maya ay tumigil siya sa paghakbang. Hinarap ang anak. Andrew, siguro anak, pauwiin mo na yung bisita mo. Isn't it too early to have a visitor? Aniya at muling tinalikuran ito. Sorry about my mom, hingi naman kaagad ni Andrew nang paumanhin kay Amanda Parker. It's okay Andrew, mahina na sagot naman ni Amanda Parker. Tila kakapusan ng hangin sa katawan na tumayo ito sa sofa. I will go ahead na rin, sige bye na. Maagap namang dinaluhan ni Andrew ang babae. Wala ka bang driver na kasama? Mabilis na umiling ito. Wala, tinakasan ko lang sila. Gusto ko kasing umalis mag-isa at puntahan ka, anito. Okay, I'll drive you home, ani Andrew na siyang ikinangiti ng babae. Thank you sa paghatid sa akin Andrew. Ingat ka sa pag-uwi, pasasalamat ni Amanda dahil hinatid siya ni Andrew sa bahay nila. Lumabas ang mami nito. Amanda anak, nag-alala kami sayo, gagad nitong sabi. Napangiti nang makita ang kasama ng anak.
Salamat sa paghatid sa anak ko, iho. Kaya botong-boto ako sa iyo dahil hindi ka lang basta gwapo. Mabait ka pa, anito kay Andrew. Bumeso naman si Andrew sa ina ni Amanda, tanda ng kanyang paggalang at pagbati rito. Wala po yun tita, tugon nito. Pero kailangan ko na rin pong umuwi, may mga meetings pa po akong kailangan atenan, paalam din niyang kaagad sa mga ito. O siya sige iho, mag-ingat ka, gusto sana kitang yayain sa loob para magkape. Pero sabi mo nga, may meetings ka. Kaya next time na lang, ngiti na tugon ng mommy ni Miracle. Bye, Andrew. Thank you ulit sa paghatid sa akin, wika ni Amanda. Bye Amanda, mag-ingat ka rin at lagan mo ang sarili mo, sundin mo ang bilin sa iyo ng doktor, ani naman ni Andrew sa babae. I will Andrew. Bye, take care. Tuluyang sumakay ng kotse si Andrew, at kahit nasa malayo na ang kotse ng binata. Miracle was still standing outside. Pinapanood ang kotse na papalayo ng papalayo sa kanyang kinatatayuan. Pumasok ka na sa loob, gusto kang kausapin ng daddy mo, wika ng mommy ni Amanda sa kanya. Hinawakan siya sa braso at hinayla papasok sa gate. Aray kuma, reklamo naman nito sa ina. Ikaw talaga, alam mo na nga nandun sa bahay ni Andrew yung mag-ina niya, pumunta ka pa talaga doon. Hindi ka nag-iisip, sermon nito. Tawag ng tawag yung manager mo, yung balita, di ba sabi ko sa'yo? Mag-ingat ka sa mga paparazzi sa paligid mo. Ngayon, may kumakalat na picture nyo ni Andrew kuha doon sa Palawan, paano na yung upcoming movie nyo ng ka-love team mo? Masisira ang market ng movie nyo, paano kikita yun? Maingat at parang armulate na bibig nito. Pinigsi ni Amanda ang kamay ng ina sa kanyang braso. Hinarap niya ito. Hindi ba ang sabi niyo makipaglapit akong ulit sa kanya? Kayo ang nakaisip ng drama na ito Maria. Ginagawa ko naman po lahat ng pinag-uutos niyo sa akin ni Daddy, ano pa po ba ang kulang? Lakas loob na sagot niya sa ina. Pagod na siyang maging alkansya ng pamilya. Tagapagtrabaho ng mga ito. Mahirap maging artista, kahit puyat at masama ang pakiramdam, hindi pwede ang hindi umarte. Walang reklamo para kumita. She has been through a lot sa industriya ng pag-arte. Hindi madaling sumikat, napagdaanan niya iyon. Binaba niya ang dangal sa mga producer para lang makilala siya bilang artista nung nagsisimula pa lamang siya. Mabilis na nagpantang ang tenga ng ina ni Amanda Parker. Hinawakan niya ito sa braso at hiniklit paarap sa kanya. So ano, ganun na lang yun ha. Pababayaan mo na lang na mawala sa iyo ang career mo. Ha, malakas nito na sinampal ang anak sa pisngi. Gaga ka pala, kung kailan sikat ka na, saka mo pahihilahin ang sarili mo pabagsak. Osek nito sa anak. Napahawak si Amanda sa pisngi. Kulang pa po ba ang pera nyo? Yung milyones na ninakaw nyo sa bank account ni Andrew noon. Naubos nyo na po ba sa pagkakasino nyo ni Dad? Namula ang mukha ng ina niya sa kanyang sinabi. Akma siyang sasampalin nito muli pero mabilis niya na nilayo ang sarili. Pagod na ako ma'am, pagod na ako. Marami na sana tayong pera kung hindi kayo nagwawaldas sa kasino. Ako ang napapagod kumita ng pera pero kayo anong ginagawa nyo? Nilulastay nyo lang ang pinaghirapan ko, hindi na kayo naawa sa akin. Tuluyan na siyang sumabog sa galit. Tiniis niya ang ilang taon na maling ginagawa ng mga magulang niya, binigay niya ang luho ng mga ito, dahil mahal niya. Pero sa huli, inabuso ang kabaitan niya ng magulang niya. Gusto nyo na mag-artista ko noon, ginawa ko. Nilayuan ko si Andrew dahil sabi nyo, wala akong mapapala sa kanya, he's just a nobody. Pero ngayon na nalaman nyong mayaman pala siya, botong-boto na kayo sa kanya. Mukha kayong pera, sigaw niya sa ina. Walang hiya ka, wala kang karapatan para sabihin sa amin ng daddy mo ang bagay na yan. Manhid na ang mukha niya kahit ilang beses pa siyang sampilan at sabunutin ng ina. Leon naman ang ginagawa nito sa kanya, noon pa. Sa tuwing ayaw niyang tanggapin ang project dahil hindi niya type ang makakapareha niyang artista, wala siyang choice kundi ang tanggapin iyon kahit labag pa sa loob niya. Pera ang dinidiyos ng magulang niya dahil lulong na sa sugal sa kasino ang mga ito. Natawa siya habang umiiyak. Sige, gusto niyo akong saktan, go. Saktan niyo ako, sirain niyo ang mukha ko para pare-pareho na tayong mawalan ng pera. Halos idudol niya ang mukha sa ina. Tila natauhan naman ito sa kanyang sinabi. Ngumisi siya. Go on, sampilan niyo ako.
Sa bunutan, sirain nyo ang mukha ko. Para tuluyan na kayong mawalan ng pera na pangkasino nyo. Sigaw niya. Amanda, sigaw ng daddy niya. Hinawakan siya nito sa braso at pinahihit paarap rito. Stop yelling at your mother. Sigaw nito sa kanya. Why? Totoo naman ang sinabi ko diba? Sirain nyo ang mukha ko, para sa ganun, pare-pareho tayong walang pera. Sa akin okay lang, kayo. Sarcastic niyang sabi sa ama. Hindi nakapagsalita ang daddy niya. Malakas siyang tumawa. I'm sure, kayo ang higit na mawawalan kaysa sa akin, wika niya sa mga ito at naglakad palayo. Flashback. Sir, pumasok po sa hotel ang kinasusundan yung lalaki, may kasama pong babae. Imporma ng lalaki na inutusan ng daddy ni Amanda na sundan si Andrew. Nang malaman ng ama nito na isang business tycoon ang lalaki na noon ay pumuporma sa anak. Na-curious na ito na kilalanin si Andrew Buenavista. Sige, sundan nyo lang. Alamin nyo kung sino yung babae. Opo, sir. Sir, lumabas na po yung babae na kasama nung lalaki na pinasusundan nyo. Papasok po ba kami sa loob ng room nila? Sige, pumasok kayo, utos ng ama ni Amanda sa mga kinuhang tauhan. Sir, tulog na tulog po yung lalaki, mukhang ninakawan po siya nung kasamang babae. Nakabukas po kasi ang wallet, anang lalaki sa kausap. Tingnan mo kung may card sa wallet. Okay po sir, agad na tiningnan ng lalaki ang wallet ni Andrew. Meron po sir, mukhang mayaman po ang lalaking pinasusundan nyo sa amin. Holder ng mga platinum card po Good, sige, take all his cards. At umalis na kayo riyan. Wait, huwag nyo kalimutan sirain ang mga CCTV okay? Copy po sir. Dad, Mom, tama na po ang pagwi-withdraw nyo ng pera sa bank account ni Andrew. Maawa na po kayo sa kanya. Mabait po siya, wika ni Amanda Parker sa mga magulang. Malakas na natawan naman ang ama niya sa kanya. Umiral na naman yung kahinaan ng utak mo Amanda, business tycoons ang Andrew Buenavista na yon. Marami siyang pera, kahit natutulog siya, kumikita ang lalaking yon. Kaya wag kang maawa sa kanya. Dad, marami naman na po tayong ipon di po ba? May mga assets na po tayong naipunder. Please, tigilan nyo na po si Andrew. Pwede ba, Amanda? Easy money na nga ito ayaw pa ba tayo? Saka sa galing ng scammer na ni-hired ko, malinis ang trabaho niya, hindi tayo mabibisto na tayo ang nagwi-withdraw sa bank account niya. Tama ang daddy mo, ito na ang pera. Sobrang easy money ayaw pa ba tayo? Baka nakakalimutan mo ha Amanda. Ang showbiz, hindi lifetime ang kitaan riyan. Darating at darating ang araw na malalaos ka. Mawawalan ng kita, kaya dapat ngayon pa lang, maging matalino na tayo sa pera, wika naman ng ina ni Amanda. Sige na, kami na ang bahala rito. Umakyat ka na sa kwarto mo para makapagpahinga ka. Maaga pa bukas ang call time nyo sa taping diba? Anang ina pa niya. Tama ang mami mo, umakyat ka na sa kwarto mo at magpahinga ka na Amanda. Kaya na namin ito, sabi naman ng ama niya. Huwag kang mag-alala, sa huli, kayo pa rin ng Andrew Buenavista na yun ang magkakatuluyan. Pampalubag loob na wika ng ama niya sa kanya. Sorry Andrew, sorry kung ninanakawan ka ng parents ko ng pera. Sorry dahil hindi ko sila magawang pigilan, sorry talaga, sambit niya sa kawalan habang naglalakad siya paakyat sa kanyang kwarto. Mahal niya ang mga magulang niya. Kaya naman kahit alam niyang labag sa batas ang ginagawa ng mga ito ay hindi na lang niya pinakikialaman. Kung may bagay man siyang kinasisiyahan niya sa ginagawa ng mga magulang niya na pinasusundan si Andrew noon. At least, kahit paano alam niya kung nasaan ito at kung sino ang babae na kasiping. Babalikan kita Andrew, mag-iipon lang ako. Mahal kita kaya babalikan kita kahit anong mangyari. Kung noon ko pa nalaman na mayaman ka Andrew, I would rather choose you over my toxic career. Sana noon mo pa sa akin sinabi ang totoong ikaw, yung estado mo sa buhay, sambit ni Miracle sa kawalan habang nakahiga sa kama at nakatitig sa puting siling sa kanyang kwarto. Inabot niya ang cellphone at tinext si Andrew. Thanks for driving me home Andrew. Take care always. Mahal kita, Amanda. Sakto naman nakalalapag lang ni Lara sa anak niya sa kama, nang marinig niya na nag-vibrate ang phone ng asawa na nakapatong sa side table. Agad niyang dinampot iyon, nag-pop up naman ang kung sino na nag-text sa lalaki.
Gusto niyang pagsisihan ang ginawa niyang pangingialam sa phone nito nang mabasa niya ang malambing na text na iyon mula sa babae na kanina lang ay kasama nito sa ibaba. Animoy napaso ang kamay niya at agad na ibinalik ang hawak na phone sa side table. End of flashback. Laris POV. Okay lang naman po talaga ako mommy, magalang na sagot ko sa mother-in-law ko. Kanina pa niya ako kinukulit tungkol sa babae na bisita ng asawa ko. Dapat hindi raw ako pumayag na magdididikit ang artista na iyon sa anak nito. Dapat ipaglaban ko ang karapatan ko bilang asawa. Hindi dapat ako tumatahimik lang sa isang tabi. Kung alam lang niya ang sitwasyon ko sa anak nito, ewan ko lang talaga kung masabi pa niya sa akin ang mga bagay na iyon. Hindi okay yun, hiha. Sa akin hindi okay ang ginagawa ng anak ko. You should teach him a lesson. Napatitig ako sa aking mother-in-law. Apo ang ibig niyong sabihin, naguguluhan tanong ko. Teach him a lesson. Paano ko naman gagawin yun, at anong lesson ang ituturo ko sa kanya? Teach him a lesson? Iparealize mo sa kanya ang worth mo kung hindi niya makita ang kahalagahan mo sa kanya bilang asawa at ina ng mga anak niya. Aba, ang hirap yatang mga nakha, kaya dapat mo lang siyang turuan ng leksyon. Parang isang malaking puzzle sa akin ang sinabi nito. Mas lalo akong naguluhan sa ibig niyang sabihin. Basta ang naiintindihan ko lang, gusto niya na turuan ko ng leksyon ang anak niya. Tumayo siya sa kama at nakapamiwang na humarap sa akin. Kung hindi makita ng anak ko ang worth mo, then let's working on it. Ipakita natin sa kanya ang worth mo. Iparealize natin sa kanya na ikaw ang the best and perfect wife for him, may finality nitong sabi. Still, napapuzzle pa rin ako sa kanya. Inalis niya ang mga kamay sa pagkakapamiwang, tapos pinag-krusnarnan niya ang mga ito sa dibdib. I have a plan, naninangkit ang mga mata na sabi nito. My lips parted. Plano po, para saan po? Gagad na tanong ko. Basta, saka ko na sa'yo sasabihin. Ganito, pack your things, wika nito, at agad rin napaisip. Ay mali. Huwag ka na pala magdala ng gamit mo, dahil hindi mo rin naman kakailanganin ang mga iyon sa pupuntahan mo. Saan ho ba kami pupunta ng mga bata? Naguguluhan pa rin ako. Ayaw na lang kasi niya akong diretsahin para maintindihan ko. Okay, ganito, tatawagan kita ulit. Aayusin ko lang muna ang lahat. Okay po, sang-ayon ko na lang sa kanya, hindi naman niya ako siguro ipapahamak. Oh, nandito na pala ang asawa mo. Paano, aalis na ako. I will call you later para sa plans natin, paalam niya sa akin. Nagpaalam siya sa mga apo at sandali na kinausap si Andrew pagkatapos ay umalis na rin itong kaagad. Paglabas ng mother-in-law ko sa kwarto namin ni Andrew, dahil tulog naman ang bunso ko. Nagligpit-ligpit ako ng gamit. Gulat akong napatingin sa pinto nang marinig kong pabaalya na bumukas iyon. Pumasok si Andrew na matalim ang pagkakatitig sa akin. Naglakad ito papunta sa akin at pagkatapos ay hinawakan ako sa aking braso. Nagsusumbong ka ba sa mami ko ng kung ano-ano? Ha, kulang na lang ay lunukan na niya ako ng buo dahil sa kanyang galit. Sure ako na pinagsabihan siya ng mother-in-law ko. Napaigik ako sa sakit at mabilis na umiling, ha? Nagsusumbong. Hindi Andrew, hindi ko ginagawa ang bagay na yon. Hindi, sagot ko. Sa palagay mo maniniwala ako sa iyo na hindi. Hindi ako tangalara, so you can't fool me. He yelled at me. Napapikit ako dahil sa sobrang lakas ng sigaw niya. Wala talaga akong sinusumbong sa mommy mo Andrew. You're such a liar, sigaw niya. Sabay kaming napatingin sa pinto ng kwarto nang may marinig kaming kumatok. Si Ate Ines. Ma'am Lara, may delivery ka po ulit ng flowers sa labas. Ani Ate Ines sa labas ng pinto. Sige po Ate Ines, lalabas na po ako, sabi ko kay Ate Ines. Nilakasan ko na lamang ang boses ko para marinig niya. Andrew, may delivery sa akin sa labas, sabi ko upang bitawan niya ang braso ko na hawak pa rin niya. Mabilis akong tumakbo palabas ng pinto nang bitawan niya ang aking braso. Inayos ko ang aking sarili habang naglalakad ako pababa ng hagdan. Dahil medyo napatagal na si Kuya Ryder sa labas ng pinto sa paghihintay sa akin. Nahiya tuloy ako sa kanya. Sorry po kuya, nasa loob po kasi ako ng banyo pagsisinungaling ko na lang rito. At least, kahit paano ay valid reason naman iyon.
Okay lang po yun ma'am, magalang na tugon naman ni Kuya Ryder sa akin. Si Kuya Ryder ang palaging nagde-deliver sa akin ng bulaklak. Pasay na lang po dito ma'am, aniya na mag-sign ako sa receipt na katunayan na receive ko na ang flowers. Kuya, hindi nyo pa rin po ba alam kung sino ang sender nitong bulaklak? Ilang araw na kasi niya akong dinedeliveran dito sa bahay, baka lang alam na niya ang name ng taong masipag na nagpapadala sa akin. Pasensya na po talaga kayo ma'am, delivery rider lang po ako, binubuk lang po ang delivery sa apps. Wala naman pong name na nakalagay kundi address lang po, tugon nito. Okay lang po kuya, salamat po, ngiti na sabi ko. Pagkatapos kong kunin ang bulaklak ay agad rin na umalis si Kuya Ryder. Pagpasok ko sa pinto, napatigil ako sa aking paghakbang nang makita ko si Andrew na nakatayo at hinihintay lang akong matapos na makipag-usap sa Ryder. Matalim siyang nakatitig sa akin, sa bulaklak na hawak ko. Hindi ko kilala kung sino ang nagpapadala sa akin itong bulaklak, bago pa siya magalit sa akin, inunahan ko na siya. Iba kasi ang titig niya sa bouquet ng red roses na yakap ko. Hindi mo kilala, sambit niya at sinamahan ng mapanuyang halakhak. Kung hindi mo kilala ang lalaking nagpapadala sa iyo ng flower, bakit mo tinatanggap di ba? Kasi gusto mo rin, dahil malandi ka, matalim ang dila niyang sabi. Napatitig ako sa kanya dahil sa masakit niyang binitawan. Tahimik ko siyang tinitigan ng masama, nakipagtitigan naman siya sa akin. Lumunok ako. Hindi ko gustong tanggapin ito Andrew, ang kaso, sayang naman kung itatapon ko lang. Pwede naman nating ilagay sa vase, lakas loob na sabi ko. Dahil hindi na muli siyang nagsalita, iniwanan ko na siyang mag-isa. Nilagay ko muna sa kitchen ang flowers. Mamaya aayusin ko iyon. Bumalik muna ako sa kwarto upang e-check ang bunso ko. Tulog pa naman ito. Napatingin ako sa phone ko nang marinig kong nagring iyon. Nang makita kong si Natalia ang tumatawag, agad kong sinagot ang tawag nito. Hello, Lara, nakita mo na ba yung news about sa kanya? Mabilis na nanigas ang aking katawan sa aking narinig. Kahit hindi pinangalanan ni Natalia ang tinutukoy nito. Batid kong si Amanda Parker iyon. Hindi, bakit, garalgal na sagot ko. There's rumors about her and Kuya, hamina ang boses ni Natalia sa kabilang linya. I sent you the link. Watch it. Bye, sabi nito at pinutol ang linya. My hands were shaken. Parang ayokong e-open ang link na tinutukoy ni Natalia. Pero nakita kong umiiyak ako habang nanunood ng balita. Sinasabi ng balita na si Amanda Parker at ang kanyang matagal ng kasintahan ay nakita sa ospital. Buntis si Amanda Parker. Nagimbal ako sa balita na napanood ko. Sa mga kuha ng clip video. Mahigpit na hinawakan ni Andrew ang kamay ni Amanda Parker. Yung takot na mapaano ang babae. Napahawak ako sa aking dibdib. Tumangala ako, nagsisikip ang aking dibdib sa labis na sakit. Alam ko naman na wala akong binatbat sa kanya, pero Andrew. Sana wag mo naman iparamdam at ipamuka sa akin na basura ako, para usan mo lang ako sa kama. Alam ko naman na isang malaking pagkakamali na nabuntis mo ako ng 2 beses. Alam ko yun, Andrew. Alam ko. Pinahid ko ang aking luha. Muling nagring ang phone ko. Ang mommy naman ni Andrew ang tumatawag sa akin. Hello hiha, tuloy ang plano natin mamaya. Ay papasundo kita sa driver ko. Make sure na tulog ang mga kasama mo riyan sa bahay, wika nito sa akin. Sige po, wala sa aking sarili at garalgal kong mabilis na tugon sa kausap ko sa kabilang linya. Tulad ng sinabi sa akin ng mother-in-law ko. Pasado 1 am na ng madaling araw nang lumabas ako ng penthouse. Nang mahiga kasi kami ng asawa ko, sinipungan muna niya ako bago ito natulog. Hindi lang isang beses niya akong inangkin, kaya naman na-late ang tulog nito. Dahil sa pagod ko, hindi ko namalayan na kaidlip pala ako ng ilang minuto. Mabuti na lang at nagising ako sa tawag ng mother-in-law ko. Nang marating ko parking lot, tumawag sa akin ang mommy ni Andrew. Sinabi nito na sa ibang sasakyan ako sasakay para walang maiwan na ebidensya sa aking pag-alis. Sumunod lang naman ako sa kanya at hindi ako nagtanong kung bakit kailangan naming gawin ito. Hinatid ako ng taxi na sinakyan ko sa isang hotel. Doon ako nagpalipas ng gabi. Namimiss ako ang mga anak ko. Pero sinabi ng mother-in-law ko na konting tiis lang muna kami ng mga anak ko.
After ng plano namin ay marirealize din ni Andrew ang worth ko sa buhay niya. Gusto kong maniwala sa mother-in-law ko. Kaya sumunod ako sa kanya.